Namin desire mga kapatid, Panginoon, ito ay awit ko rin o Diyos at dalangin bilang isa rin, isang kaluluwa ring nangailangan ng iyong pagpupuno palagi, ng iyong pagbubusog palagi. Subalit tunay o Diyos na nariyan ka, the ever ready na source ng aming kabusugan at pagkapawi ng aming pagkauhaw. Subalit tinuruan mo rin kami kung paano kang hanapin. Paano itong hanapin sa iyo, Panginoong Kristo Jesus. Na ang aming awit na ito ay hindi lamang passive ng kahulugan, kundi tinuruan mo kami kung paano magiging active na naghahanap sa iyo, mahal na Panginoong Diyos, gaya ng usa na nauuhaw sa mga tubig ng batis. Naway ang aming mga kaluluwa sa araw-araw, sa bawat oras, minuto at segundo ng aming mga buhay ay naghahanap sa iyo, Panginoong Diyos. Sa gabing ito ay wala akong kapangyarihan, wala sa akin ang tubig ng buhay, wala sa akin ang rivers of living waters na dumadaloy from your presence, kundi nasa iyo, Panginoon. Ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang source na kayang magpuno sa aming mga kaluluwa at mga saro until our cups run over. Punuin mo ang bawat isa, punuin mo ang aming pagkauhaw, punuan mo ang aming pagkagutom. Iyaan mo po Diyos na mga puting lapik na ito ay magiging daluyan lamang, magiging tinik po lamang. Subalit nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo po lamang ang kalakasang aming kinakailangan. Pagpalain mo ang iyong iglesia, kontrolin mo ang aming paligid, O Diyos. Surround us with your angels. Surround us with your glory. Walang makapanaig na anumang evil spirits na gustong sumira, gustong mag-distract sa banal mong gawain, sapagkat buhay ka, O Diyos. Kamangha-mangha ka, awesome ka na Diyos naming pinaglilingkuran. Higit sa lahat, buhay at makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan at nangingibabaw. Hallelujah, magpuno ka at maghari sa aming kalagitnaan. Pamalas mo, hallelujah, paramdam mo ang iyong banal na presensya. Pang madama namin ng Panginoong Kristo Jesus ay siyang na-enthroned sa aming kalagitnaan. Sapagkat ikaw at ikaw lamang ang dakila, kaya sa iyo lamang ang kapangyarihan at itong aming samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus. We say amen. Hallelujah. Let's go, magbukas tayo ng ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, sa aklat ng Juan. Bago tayo tuluyang makaupo sa chapter 12. Ilang mga talata, hallelujah. If you have your Bibles, let's open it. Buksan po ito natin sa aklat ng Juan, chapter 12, talata 20, talata 20 hanggang 26. Please read with me. Do you love your Bibles? Do you love the scriptures, mga kapatid, na napakainam na itinuro at pinaalala sa atin last Sunday? Okay. Now there were some Greeks among those who were going up to worship at a feast. These people then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and were making a request of him from Philip, saying, "Sir, we wish to see Jesus." Philip came and told Andrew. Then Andrew and Philip came and told Jesus. But Jesus answered them by saying, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Surely, truly, I say unto you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. The one who loves his life loses it, and the one who hates his life in this world will keep it to eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him." Can you say amen to the words of the Lord? Maaari na po tayong makaupo lahat, mga kapatid.
Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at alam kong nabati naman na tayong lahat ng ating MC. Siguro may ilang aware ang mga workers na may ilang maliit na changes lang naman sa ating worship service mga kapatid, Wednesdays and Sundays. So just observe na lang kung ano ang changes na nangyayari. Pero may kaunti lang naman na maaring hindi nyo ma-identify kung ano ang changes. Pero ang mga workers ay alam niyo na ang ating mga time sa mga MCs at worship leaders or sa congregational singing leader. Okay? Congregational singing leader. Kasi ang ating praise and worship singing of songs ay tatawagin natin ngayon ng congregational singing. So, congregational singing leader. So, sa ating mga oras ay ating bantayan. So, yun lang ang ilang mga bagay naming napag-usapan ng last Sunday at yeah, greetings sa mga nag-anniversary. Silver, gold, platinum, and more metals to come. Aabot ba sa titanium? O pag titanium anniversary na mga kapatid, nasa langit na ang bawat isa at doon ay celebrate for eternity ang inyong pagiging magkakapatid sa Panginoon. Huwag niyo na silang hanapin doon bilang brother husband or sister wife dahil tayo yung mga anak ng Diyos doon. At of course, for Pastor Joe and Sister Joy, at since nagtitito minsan si Kyle ay nalololo na rin ako. Nagiging lolo na rin tayo. Pag may nagtito sa atin na nanganganak, so tayo ay na-promote into lolo. So God bless you, Brother Josh and Sister Kyle. At talagang legacy ng ating David ay hindi rin mawawala. Baka pag si David na rin ang may anak, ay David din ang ipapangalan. So, second David yun. At purihin at si Brother David baka next year ay magpe-prepare na ng pangatlong David. Yan yung napag-usapan namin sa aming biyahe. Wala ba? Wala bang ganun, bro? At sa lahat ng magbe-birthday na ng May, at idalangin natin ating paligid mga kapatid. Okay lang sa mga hindi familiar sa mga awit ng sanlibutan, kagaya ng Selos, ni Shaira, or whatsoever, Budots. Maalala niyo mga awit na yan, ng mga Bisaya, sa aming mga hilig sa disco noon. Bantayan niyo yung mga paa ng mga katabi niyo. Pag kumikinding na yan, na wala naman tayong awit dito mga kapatid, iba na yung tinatimingan yan. Brother David, mga deacons, pag may pumupunto dyan sa inyong tabi ng mga paa, iba na yan. Hindi naman umawit ang preacher dito, bakit kumukumpas ang mga paa? So, nadidistract na. Distracting, pero ang Diyos ang mag-control sa ating paligid mga kapatid. And that's why noong Sunday ay may dalawang salita akong narinig. Ang isang salita ay inawit ng ating kapatid sa worship song offering sa umaga. At ang pangalawang salita ay nabanggit sa aming meeting ng mga workers. Ang salita na yon ay sacrifice. Ang awit nating kapatid na may pamagat na when praise demands sacrifice. Sabi ng lyrics, when praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. So, inilaborate niya ang ibig sabihin ng sacrifice. It's a surrendering of the dearest things in life. At may isa pa doong linya na nagsasabing, God hears the words of praise we lift. Amen? Narinig ng Diyos ang mga salita na mapapuri na ating itinataas sa Kanya. Gaya ng ang inawit ng ating mga kapatid kanina, your name is like honey to my lips. God hears the words of praise we lift, yet I have found. Ano kanyang natagpuan? Ayon sa lyrics ng awit na yon, He's honored more by what I'm willing to lay down.
Totoong pinapakinggan ng Diyos, God is enthroned in the praises of His people, kagaya ng isang awit. Pero sabi ng awit ng ating kapatid last Sunday, "Yet I have found," or ng lyricist, ng composer, "God is honored more but by what we're willing to lay down." And sacrifice means laying down, surrendering the dearest things in life. Sa hapon, sa aming meeting sa mga workers about sa ating project mga kapatid sa ating church building, nagbahagi ang ating mahal na pastor about a thing na pwedeng gawin natin, or kung mga bagay na pwedeng gawin para sa ating project na church building. At ang word na nagamit din sa hapon ay ang word na sacrifice. Sacrifice. Totoong nag-isip-isip, ewan ko kung sa aking mga kasamang mga workers after the meeting, kami ni Brother David ay, "Bro, ano kayang bagay sa atin ang pwedeng ma-sacrifice just for the sake sa ating church building project?" Sabi ko, may bike out doon na kinakalawang na lang eh, i-sacrifice para sa gawain ng Panginoon. So, nabanggit 'yon ng ating pastor, and gamitin ko ang keyword na 'yan bilang paksa sa gabing ito, at nais kong pamagatan ang ating paksa sa gabing ito, "When Glory Demands Sacrifice." Ang inawit nating kapatid, kung ang pagpupuri at pagsamba ay nagdi-demand ng sacrifice. Sacrifice in this sense ay hindi yung hain or alay na hitik sa banal na kasulatan from Old Testament kahit hanggang sa New. Ang sense which is an offering, a sacrifice, especially sa Old Testament, the animal sacrifices, which point, of course, to the ultimate sacrifice, hindi human sacrifice, kundi ultimate sacrifice ng figuratively the Lamb of God that takes away the sin of the world. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. So, ibang sense yun sa banal na kasulatan kaysa sense na gusto kong iparating sa gabing ito. So, ang sense ng sacrifice na gusto kong gamitin, ayon sa dictionary, sacrifice means the surrender or destruction. The word destroyed. The surrender or destruction of something prized or desirable for the sake of something considered as having a higher or more pressing claim. So yun ang sense ng sacrifice na ating gamitin sa gabing ito. Though sa awit ng ating kapatid, may ganong sense. The dearest thing of Abraham was his unique son, Isaac. Pero nung hiningi ng Diyos, it was indeed portraying the ultimate sacrifice. Pero in the perspective sa side ni Abraham, it was also a sacrifice, surrendering, giving up of something, somebody who is so prized sa kanyang buhay. At yun ay ang kanyang bugtong na anak, or the unique son ni Abraham. Wala ba kundi sa Isaac. Pero sa Diyos, sa tingin ng Diyos, kung halimbawa na lang tinuloy yun ni Abraham, of course, that was a sacrifice, as in sacrifice na hain. So another thing sa dictionary, Webster, ng ibig sabihin ng sacrifice in our sense tonight, sa ating sense na gusto kong gamitin, is the thing so surrendered or devoted. Yung bagay na yung isinusuko at tinidevote. So yun ang sense na gusto kong gamitin sa gabing ito. At ang isa naman ay ang kaluwalhatian. Nababanggit yan sa banal na kasulatan sa isang verse sa ating teksto. At ang sense naman ng glory na yon, or being glorified, kagaya ng sinabi ni Jesus, malapit ng oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. It's not talking about Jesus si Jesus ay nawala ng kaluwalhatian bilang intrinsic attribute ng ating Panginoong Kristo Jesus.
Well, mayroong talata sa banal na kasulatan na mayroon siyang in-empty sa kanyang sarili, the kenosis, emptying of God of himself. And that's the form of God which is tinatawag na logos. In-empty yun sa ganong form at nag-change into another form. Pero sa sense na ito ay ang glory or being glorified ay may sense na being exalted with honor. Naluluwalhati, pinararangalan, mga kapatid. At ang dalawang keyword na yan, ang isang keyword na yan, which is glory or glorified, ay nasa ating teksto. At ang isa naman ay nasa sense na gusto kong ipating sa gabing ito. So, purihin ang Panginoon at naway makatulong sa atin sa gabing ito ang paksa bilang exhortation na gusto kong ihatid sa ating kalagitnaan. Kung may mapapansin din kayong bago na especially sa flashing ng presentation, unang nangaral sa after ng ating meeting para hindi ko binigay ang mga verses sa ating kapatid na mag-present. Pag sinasabing let's read the scriptures, I read our Bibles. I want everyone to read. Sabi ko kay Sister Christine, habulin mo na lang yung verse na references na sasabihin ko so that flash mo later kung mabilis ka maghanap. Pero the congregation ay nagbabasa mula sa banal na kasulatan. Because this is in affirmation sa pangaral ng ating pastor noong Sunday na napakainam. Huwag niyong sabihin na basic ang pag-uusap patungkol sa banal na kasulatan dahil yan ang ating buhay. Of course, sabi noong nakaraang Sunday, the scripture itself cannot give us eternal life. Kundi ang laman ng banal na kasulatan mismo ang buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Kristo Jesus. But we can never say we love the Lord Jesus without pagpaparangal sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, since ako ang unang tumayo para mag-share, maghayag ng banal ng salita ng Diyos, gusto ko lang i-practice sandali ang mga bagay na yan. I don't know kung i-practice yan na masusunod na mga mangangaral, pero malilate kayo sa pagtingin dito or kaya wala pa tayo makikita dito unless mabilis ang ating flash pointer. Okay? So, let's just practice that by and by, mga kapatid, na when we say, let's read the scriptures, or let's go to the reference, puntahan natin ang ating references sa ating mga banal na kasulatan. At kung meron naman din yan, para sa inyong mga notes, sa mga nag-take note, then, so be it. Hahabon na lang ating kapatid sa pag-flash ng ating banal na scriptural references. So, because I affirm the message last Sunday, mga kapatid, sabi ko nga after ko ring narinig ang mensahe na yun, pagpapahalaga sa banal na kasulatan, ay, woe is me. sabi ko, Panginoon, sa aba ko, na hindi ko na halos mabubuklat ang banal na kasulatan, wala na akong, sa aba ko, kung napabayaan ko ang devotion sa Word of God, personal study sa Word of God, sa aba ko na isa akong Kristiyano, subalit meron akong mga bagay na napanganga tayo once may magtatanong, especially kung ibang pananampalataya, non-Christian, especially non-Christian, na mga faiths, mga kapatid. So, it's a shame, of course, sa ating mga mananampalataya at mga Kristiyano. And then, trivially, hindi natin alam ang ilan sa mga nilalaman ng banal na kasulatan. So bilang lingkod din, inyong lingkod mga kapatid, inyong kapatid, ay ina-affirm ko ang salita ng Diyos at patuloy ko rin in-encourage ang bawat isa na kung makakabili tayo ng iPhone na worth a box, worth few pesos sa ilang nakaka-afford,
Bili kayo ng mga Bibles ninyo, mga kapatid. Bili tayo ng mga ng ating mga banal na kasulatan, our sword, the sword of the Holy Spirit, and bring your Bibles to the church sa bawat gawain. Yun ang injunction sa atin nung last Sunday's message at ina-affirm ko yun. Hindi lamang dahil ako'y mangangaral din or nag-aral na banal na kasulatan, kundi para sa lahat ang mensahe ng nakaraang Sunday. May isang young people na nagsabi sa akin, napaiyak ako sa mensahe na yun. Sabi ko, napaiyak ka dahil hindi ka nagdadala ng Bible or what? So, purihin ang Panginoon. So, hallelujah. At it's a series. Abangan natin mga kapatid sa mga susunod mga Sundays ang sinimula ng ating pastor. It's about the preciousness ng salita ng Diyos. At lagit nating, kung narinig na natin sa ating mga Sunday schools, ang banal na kasulatan ay Jesus Christ in book form. So, we cannot say we love the Lord Jesus Christ, the person, and we do not love Jesus Christ, the book. Paradox yun, mga kapatid. Antithesis yun, antithetical. So, sa ating nabasang teksto, mga kapatid, ay lumipas na ang yesterday was the last day ng Pesach or Passover 2024 ng mga Hudyo. Hindi ito na-coincide sa Christian Holy Week dahil this year ay leap year nila. It means ang March sana ang first month. Of course, yun pa rin, ang Abib or Nisan ay first month ng kanilang kalendaryo. Pero since nag-leap year ngayon ay nag-add sila ng another year. So ngayon ang beginning of month nila. Hindi na Nisan. Next month na. Kaya ang kanilang Passover, Pesach ay last day kahapon. Sa senaryo ng ating teksto, mga kapatid, ay triumphal entry na ni Jesus sa Jerusalem. In fact, sa verse 27, yun actually ang karugtong ng istorya sa starting verse 12. Kaya lang, pagdating sa verse 20 na ating nabasa, ay may group of mga tao na sa karamihan ng nandoon sa Jerusalem at this time. This is already triumphal entry, so this is Palm Sunday sa kasaysayan ng last week ni Jesus Christ. And of course, marami ng tao in that week preparing for the whole week or the 8-day or 7-day Passover, mga kapatid. At may isang lahi, isang grupo ng tao na gustong makita, masilayan si Jesus Christ. At nakausap nila si Philip. At sila ay, ayon sa ating nababasang teksto, sila ay mga Griego. At sabi nila, "Sir, we want to see Jesus," or "We wish to see Jesus." Kaya si Philip ay nag-report din kay Andrew, and then both Philip and Andrew told Jesus Christ. So, di natin alam ang purpose ng mga Griego, mga kapatid, sa kanilang paghanap kay Jesus or sa kanilang desire na makita ang Panginoong Kristo Jesus. Probably, na-intrigue sila sa persona ng Panginoong Kristo Jesus. Pero sa banal na kasulatan, ayon sa istorya ng mga talata, kung yung babasahin kahit sa before and after, ay dito lang naman sa group of verses na ito nababanggit ang mga Griego na dumating din sa Palm Sunday na yun at nais nilang makita ang Panginoong Kristo Jesus. Katulad din ng maraming tao, ay marami rin namang gustong makita ang Panginoong Kristo Jesus. Ngayon na tayo mga mananampalataya na, wala na rin tayong ibang pinaka-desire pa, mga kapatid, kundi makita, masilayan ang ating Panginoong Kristo Jesus ng face to face. Amen? Dahil tayo yaong mga tao na blessed people, and blessed people according to John 20, na sinabi mismo ng Panginoong Kristo Jesus, mapalad silang mga
na sumampalataya kahit hindi nakakita sa akin. At sa context na yun, nakakita personally ni Jesus Christ and yet they believe. And we are part of those people, mga kapatid, na pinagpapala sa ating pananampalataya. At dahil sa ating pananampalataya, na kahit hindi nakita ang ating Panginoong Kristo Jesus, naranasan natin ang isang pagpapala, ang isang blessedness. At ang blessedness na yan, mga kapatid, ay hindi lamang, of course, hindi yung kagalakan, more than sa kagalakan, I believe more than sa kagalakan, higit sa kagalakan na nararamdaman ng mga apostol at disipulo, alagad ng Panginoong Kristo Jesus at the time, surrounding Him, sa kanyang physical na kalagayan sa Palestine, sa history ng pagdating ni Jesus. Pero sa atin, we are the blessed people na sinabi at predict ng Panginoong Kristo Jesus na sumampalataya kahit hindi siya nakikita face to face. Pero ang pangako ng banal na kasulatan, we shall see Him as He is. Naniniwala pa rin ba tayo niyan, mga kapatid? Yan na ang pinaka-desire natin. Ang mga Griego sa ating teksto, hindi natin alam ang kanilang purpose, kung bakit wish nilang makita, they wish to see Jesus. Kung usisahin man nila si Jesus, maring wala ng time. Kaya nga, kung ano man ang purpose nila, at ang sagot ng Panginoong Kristo Jesus, maring unexpected. Kung ang kanilang purpose ay, it's just curiosity pa rin, kahit pa sa 3.5 years na ministry ng Panginoong Kristo Jesus at ang kanyang fame ay kumalat. So, probably, this is the third and last attend ng Panginoong Kristo Jesus ng Passover. And we know na ang Passover, Sukkot and Shavuot and Sukkot, or Passover, Pentecost, and Tabernacles ay ang tatlong feast ni Yahweh ng Panginoon na lahat ng mga kalalakihan ay pupunta sa Jerusalem. And yet this time, this is the last Passover ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay sa lupa. At yet may mga nag-usisang mga Griego na gusto nila makita si Jesus. The point is, naghanap sila kay Jesus. Sometimes sa ating buhay, hinahanap din natin ang kasagutan, maaari sa ating mga pagkapagod, sa ating mga hinahanap. Dahil sabi nga ng isang scientist, I believe Christian scientist, sabi niya, there is a hole in man there's a God-shaped hole in man that only, of course, it's God-shaped. Ibig sabihin, only God can fill in. Subalit, maaaring sa atin, kung we look back, noong tayo'y naghanap ng somebody na makapuno sa ating mga hinahanap, kinakailangan na kahit pa magpakasasa sa bisyo at sa sanlibutan at sa kasalanan, ay hindi na pupunuan. There's something sa ating kalubluban na naghahanap. So, kung babalikan natin yun, you're blessed. Or sabihin kong, purihin ang Panginoon kung ang goal at purpose ng ating paghahanap sa isang persona, of course, alam na natin kung sino lamang makapupuno. Or maaring talagang naghanap tayo hanggang sa may dumating sa ating nag-invite sa gawain, na-invite tayo sa isang fellowship or sa isang Bible study. Dahil alam natin ang direksyon ng ating paghanap ay walang iba kundi ang Diyos lamang din or ang Panginoon lamang din ang makakatugon, mga kapatid. So sa atin, probably, isang bagay na rin yun na ipinagpasalamat natin ng ating paghahanap sa ating Panginoong Kristo Jesus ay upang matugunan ang something na kulang sa ating mga kaloob-looban, something na kulang sa ating mga kaluluwa. Hinahanap natin ang ating Panginoon. Maaring hindi rin ganoon ang sitwasyon nung tayo'y na-invite sa isang gawain. May pahindi-hindi pa tayo, may pa next time. Hanggang isang araw, wala na rin tayong magawa, kundi na-meet natin ang Panginoong Kristo Jesus sa pananampalataya. Di natin nakita ang Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. Nung ikay unang tumanggap sa Panginoon, nung una mong narinig ang salita ng Diyos, wala tayong personal na Jesus Christ nakikita. And yet, sabi nga ng Panginoon, blessed are we who believe. Kahit hindi natin nakita ang Panginoong Kristo Jesus physically, personally. But by faith, I believe, we know, we understand, at ating nasilayan
quote-unquote, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sa mga Griego, hindi natin alam ang dahilan. Hindi natin alam ang dahilan. So, subaybayan natin ang sagot ng Panginoon. Kaya na lang ang bumuo ng reason why are the Greeks wishing to see Jesus. Kagaya ba ng maraming tao ngayon? Gusto kong, sige, okay rin naman ang gawain, okay rin naman ang Kristiyano, okay rin naman yung born again, praise the Lord, hallelujah. Pero kagaya ng patutuo ng ating kapatid, Brother Hernan, unti-unti mayroon siyang unti-unting nakikita na mga bagay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Higit sa paglalako at paghanap buhay. Amen po ba, mga kapatid? Siguro naman tayong lahat dito, sa katagal-tagal na natin sa pananampalataya, pahigit at pahigit, padagdag at padagdag ang mga bagay na ating nakikita sa ating Panginoong Kristo Jesus sa pananampalataya o kaya sa pagtanggap natin sa Kanyang salita. Pagtanggap natin sa testimony ng banal na kasulatan. So padagdag at padagdag, mari paliwanag na paliwanag at nagiging precious, more valuable ang ating Panginoong Kristo Jesus hanggang sa masandaling ito dahil ikaw ay matagal na sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaysa naman, nananatili ka pa rin na ang purpose mo sa pagpunta sa gawain, ang purpose mo sa pagiging Kristiyano ay the same pa rin noong una. Okay rin naman yan, nakakatanggal ng stress. Pampatanggal lang ba ng stress ang Panginoon? Pampatanggal lang ba ng karamdaman ng Panginoon? Provide lang ba ang Panginoon sa ating mga pangailangan? I believe, mga kapatid, palalim ng palalim, paliwanag ng paliwanag, 1 degree of glory ng ating Panginoong Kristo Jesus to another degree ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo Jesus ang ating nakikita by the testimony ng Kanyang banal na kasulatan. So what do you wish to see? Jesus? Do you want more of Jesus? Purihin ang Panginoon sa managamin, mga kapatid. Hallelujah. So, the response ng Panginoong Kristo Jesus, verse 24. Let's start verse 23. Sabi ng mga Greeks, we want to see Jesus, sir. Hindi nga kilala siguro si Philip and Andrew. Sabi niya, we want to see Jesus. At nung nag-report si Philip and Andrew kay Jesus, of course, binigay ang sagot ng Panginoong Kristo Jesus ay isang fact, isang katotohanan about sa kanyang sarili. Sabi ng mga Griego, we want to see Jesus, your Jesus, this Jesus. Pero sabi ng Panginoon sa verse 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified. In other words, of course, alisin na lang natin muna ang ating alam ng Panginoong Kristo Jesus kung ano man ang purpose ng mga Griego sa kanilang desire na makita ang Panginoong Kristo Jesus. But let's see, sa sagot ng ating Panginoon, in other words, sabi ng Panginoon, yes, you want to see me? This is what you will see. Ito yung inyong makikita sa akin. Ako'y patungo na sa kaluwalhatian at ako'y magiging maluwalhati inyong makita sa kaluwalhatian. Kung makita ninyo akong dadakilain ni exalt ng aking Ama sa panahong sa araw na ako'y kanyang buhayin mula sa mga patay at ibigay sa akin ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Yan ang sagot ng ating Panginoon. Sirs, we want to see Jesus. And the sagot ng Panginoong Kristo Jesus, you want to see me? You will see the Son of Man glorified. Triumphal entry. Palm Sunday. Last week ni Jesus. And then the Friday, it will be the crucifixion. At ang sabi ng Panginoong Kristo, you want to see me? You will see me glorified. But in what way, mga kapatid, na makita nilang naluwalhati or sa kaluwalhatian or niluwalhati ang ating Panginoong Kristo Jesus? Makikita ng mga Griego, makikita ng mga Hudyo, makikita ng maraming taong bisita at that time dahil hanggang sa crucifixion, mga kapatid, itong mga tao itong nandito sa triumphal entry ay tungo yan doon sa Passover pagdating ng Friday. Friday will be their annual Passover, mga kapatid. At the same people, the Jews, mga Hudyo, of course, the national Israel, mga bisita, kagaya nitong mga Griego na
nandito rin, at mga Gentiles, Jews, Gentiles, the Hellenistic Jews, at mga maaring mga namimista rin, kapistahan, week na ito ng kapistahan mga kapatid. Ito ang sagot ng Panginoon, makikita ninyo ang anak ng tao na naluluwalhati or niluwalhati. At tama sila na hinahanap nila ang Panginoong Kristo Jesus. At ang sagot ng Panginoon ay makikita nila siya, ang anak ng tao na niluwalhati. So siguro, sa isip-isip ng mga tao, sa isip ng mga Hudyo, sa isip-isip ng mga, kahit sa mga Grigo, paano itong tao na to makikita nating niluwalhati? So sa pagpapatuloy ng sagot ng Panginoon, binigyan sila ng Panginoong Kristo Jesus ng isang katotohanan na unexpected. For me, it's unexpected na marinig na mga Grigo. Kung nag-uusisa lang out of curiosity itong mga Greeks na ito mapatid about Jesus. And then, sinabi nila, makikita nyo ang anak ng taong niluwalhati. And then, paano ninyo makita ang anak ng tao na niluwalhati? Ito ang unexpected na katotohanan na kanilang narinig. Verse 24, Truly, truly, I say unto you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies. Sa ibang version, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. So hindi natin alam, di ko alam, kung ang sagot ni Jesus Christ sa verse 23 na ang makita ninyo ang anak ng tao na niluwalhati ay tumpak sa gustong sagot ng mga Grigo. Dahil wala naman tayong mabasa kung anong purpose ng mga Greek sa na dahilan nila na they want or they wish to see Jesus. Meron bang mabasa tayo? Wala mga kapatid. Kahit naman ang maraming tao kung dalhin natin sa gawa, hindi natin alam kung anong purpose nila. Bakit gusto nilang sumama sa atin sa NLH, dinala ninyo sa NLH at sumama. We don't know their hearts. Pero itong sagot ni Jesus, probably unexpected, probably, alam niyo naman ang Panginoon, minsan pag sumasagot, hindi direktang sinasagot ang tanong ng nagtatanong. I believe somewhere in the scripture ay mayroong ganitong paraan si Jesus Christ sa pagsasagot. Hallelujah, or pagko-confirm. Pero ito ang kanyang sagot, ang ating titingnan. So, I'm on my way to glory. I will be, many days from now, will be glorified. At yun naman ang mangyayari talaga sa ating Panginoong Kristo Jesus nung siya ay binangon ng kanyang Ama mula sa mga patay. He was raised in glory. Mga kapatid, nung siya ay binangon ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos mula sa kamatayan, sa kanyang resurrection. And then verse 24, ito yung isa pang unexpected na katotohanan na sinabi ng Panginoon. Truly, truly, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. So in other words, mga kapatid, kung pagdugtungin natin ng 23-24, paano makikita ang anak ng tao na naluluwalhati? So Jesus Christ was saying na ang pathway, the road to glory is through what? Death. In-explain niya sa verse 24 ang mangyari. There will be a grain of wheat unless a grain of wheat falls into the earth and dies. It remains alone. So ang fact ng 23-24 is fact or truth about Jesus Christ being the grain of wheat that will fall into the ground, and that speaks of Christ's death, mga kapatid, sa darating na Friday in that week, sa linggo na yun. My pathway, the pathway to glory, the road to being glorified, in explain ni Jesus, is by dying. So verse 24 ay, of course, ang sentence na yan ay figurative na tumutukoy sa katotohanan about sa ating Panginoong Kristo Jesus, especially sa malapit nang mangyari sa ating Panginoong Kristo Jesus. So paano makitang maluluwalhati or naluluwalhati ang ating Panginoong Kristo Jesus? He is
Siya ay nasa kanyang daan, he is in the road to glory or being glorified, as sabi niya sa verse 23, but ang daan na yan ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Dahil ang sabi niya, unless the grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. Kung ito'y maninitili lamang na hindi mahulog o hindi planted, hindi mamamatay ang isang binhi, ito'y mananatiling binhi, nag-iisang binhi. Pero sabi niya, kung ito'y mamamatay, ma-planted into the earth, ano mangyari? Sprout, germinate, sprout, grow, and bear much fruit. At ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus niyan about sa kanyang sarili ay ang kanyang kamatayan. Hindi natin alam kung ang sagot na yan ng Panginoong Kristo Jesus mga Griego ay ang siyang hinahanap talaga ng mga Griego. Na ang Panginoong Kristo Jesus ay patungo na sa kanyang kaluwalhatian or sa being glorified. Pero ang daan na kanyang tatahakin ay ang daan ng kamatayan, mga kapatid. And what will be the result, mga kapatid? Church, sabi ng ating Panginoon, kung ito'y ang verse 24 ay fact or truth about sa ating Panginoong Kristo Jesus, mangyayari lamang na ang Panginoong Kristo Jesus ay maluluwalhati pagpapasok na ang mga kasunod na mga talata. Ang truth about sa Panginoon, sa kanyang kamatayan, being the monogenes, the only seed, the unique seed ng Panginoong Diyos, the unique seed, the Logos, na nagkatawang tao at mahulog sa lupa, ibig sabihin mamamatay, siyang nag-isang binhi, of course, figuratively, at sa kanyang kamatayan, ay magbubunga ito, magre-resulta ito sa pagbubunga ng marami. At ang pagbubunga, ang kamatayan niya na magre-resulta sa pagbubunga ng marami, ay ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus na kanyang naluwalhati or being glorified, mga kapatid, kung after His death, siya ay magbubunga, ang kanyang kamatayan ay magbubunga ng marami. In what way, brothers and sisters? So, ang mga bagay na ating nabasa mula verse 24, the grain of wheat falls into the ground, that's the death. Jesus talking about His death, nangusap about sa kanyang kamatayan, and then, verse 25, ang sabi niya, sa verse 25, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world shall keep it to eternal life. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there shall my servant also be. And then if anyone serves me, the Father will honor him. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay ang mga hard things. Ito yung tinutukoy kong mga sacrifices. Ang pagiging niluluwalhati ng ating Panginoong Kristo Jesus demands sacrifices. At makikita natin sa mga talata ang mga sacrifices na dinaanan ng ating Panginoon. At ang tanong, ang gusto kong ibigay sa atin at iwan sa atin sa gabing ito, ang mga bagay na ito ay hindi lamang karanasan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi lamang ito magiging karanasan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang pagkahulog bilang binhi, ang pagkamatay bilang binhi upang magbunga ng marami, ang pagkamuhi at pagkapuot sa sariling buhay, ang paglilingkod, at ang paglilingkod ay hindi lamang ito karanasan ng Panginoong Jesus. Hindi lamang ito sacrifices ng ating Panginoong Kristo Jesus na siyang daan tungo sa kanyang pagiging naluwalhati or niluwalhati. Dahil mga kapatid, ang mga bagay na aking ibibigay sa atin sa gabing ito ay karanasan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yes. Pero hindi siya maluluwalhati. He will not be glorified kung hindi ito makikita sa mga bunga ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, mga kapatid. So, katotohanan nito ng mga Hudyo na nagiging mananampalataya ng Panginoong Kristo Jesus, those are truth. The sacrifices na naranasan,
dinaanan ng ating Panginoong Kristo Jesus, kamatayan, pagkaput sa kanyang buhay, sariling buhay, at ang kanyang paglilingkod sa Ama, pagiging diakonos at dulos sa Ama at sa mga tao ay hindi lamang hanggang sa Kanya. Dahil kung ang mabagay na ito na karanasan ng Panginoong Kristo Jesus ay hanggang lamang sa Kanya, hindi siya maluluwala, hindi siya magiging glorified, mga kapatid. Dahil ang kanyang pagiging glorified kung kapag siya ay nagbubunga ng marami. At ang mga binungang marami ng Panginoong Kristo Jesus ay magiging the same ang karanasan. So ito'y truth about Jesus Christ, laying down of life, dahil bigay ko sa inyo ang 3 sacrifices. The first sacrifice is the sacrifice of dying daily and even surrendering our lives ultimately. Ito ay nangyari sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yun ang sabi niya, unless the grain of wheat falls into the ground. At nahulog na ba ang nag-iisang binhi ng Diyos upang sa kanyang pagkahulog o sa kanyang pagkamatay o sa kanyang pagka-itinanim. Yun ang metaphor ng kanyang kamatayan, pagka-itinanim. Nung naitanim or itinanim ang nag-isang binhi, walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ang sabi ng Banal na Kasulatan, it will bear much fruit. Pero ang unang sacrifice, unang hard thing na kanyang naranasan, dinanas ng ating Panginoong Kristo Jesus ay ang kanyang kamatayan. The sacrifice of dying daily and even surrendering our lives ultimately. Sa atin na ito, mga kapatid. Of course, yung kanyang kamatayan para sa ating kaligtasan, para magbunga ng marami, ang pagka-lay down, kung bago yan sa chapter 12, verse 24, nasabi niya na sa John chapter 10, 17 to 18, if basahin natin sa ating mga banal na kasulatan, sabi niya sa John chapter 10, sa manag-note, John 10, 17, 18, for this reason the Father loves me. So anong reason na iniibig siya ng Ama? Because I lay down, Jesus talking, Jesus speaking, ilalatag ko, ibibigay ko, ilay down ko ang aking buhay so that I may take it back. That laying down of His life, mga kapatid, ay the same na yan sa sinabi ni Jesus Christ, unless the grain of it falls into the ground. Ang kanyang buhay na maitanim, figuratively, pero ang kahulugan nun ay ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay na maguli. I may take it back. No one has taken it away from me, but I lay it down on my own. I have authority to lay it down, and I have authority to take it back. This commandment I received from my Father. So sa verse 24, siya yung nag-iisang binhi. Pero sa ganang atin, mga kapatid, of course, hindi na natin ma-duplicate ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Nag-iisang kamatayan yun, once and for all. At yun lamang ang kamatayan na sa krus ng Kalbaryo, na nagiging dahilan na nagbunga ito ng marami at tinatawag ngayon na mga Kristiyano. Yun na yung sinabi ni Jesus, pag lay down sa kanyang buhay. The grain of wheat falls into the ground, but it is the laying down of Jesus' life. Nag-iisa yun. Pero ano ang application nito sa ating mga mananampalataya? Kung ang tunay nga ng nag-iisang kamatayan na yun ng ating Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang siya ay matatawag na naluluwalhati, ay ang pagbubunga ng marami. Ano ang tinutukoy noon, mga kapatid? Of course, ang pag-produce ng mga mananampalataya na tinatawag ng mga Kristiyano. Believers, disciples ng ating Panginoong Kristo Jesus. And say amen, walang ibang tinutukoy doon na magiging bunga ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nagbubunga yun na mga magiging mananampalataya, mga alagad, mga Kristiyano, una sa mga Hudyo, una sa mga Griego. Maring hindi yun ang reason na hinahanap nila si Kristo. Maring hindi rin yun ang reason kung bakit umatin tayo noon ng gawain. Ngunit salamat sa Panginoon, mga kapatid, ang nag-iisang kamatayan na yun ay ang resulta, ikaw at ako ay nagiging mga mananampalataya at nagiging mga Kristiyano, mga kapatid. At sa kanyang pagbubunga at sa bunga ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo Jesus, kamatayan at pagkabuhay na maguli, naluluwalhati ang ating Panginoong Kristo Jesus. At paano mas maluluwalhati ang Panginoong Kristo Jesus kung ang kanyang mga naranasan, mga karanasang ito ay nagiging karanasan din ng kanyang mga bunga. Of course, ang exemption ay hindi yung pagpapapako pa natin sa krus ng Kalbaryo para tularan si Kristo. Pero may kamatayan, mayroon tayong pagkamatay na sinasabi ng banal na kasulatan bilang mga Kristiyano.
Kung ikaw ay isang Kristiyano ngayon, mga kapatid, kung tayo mga Kristiyano ngayon, ibig sabihin, we have already died. Meron ba tayong backup sa banal na kasulatan yan? Anong sabi sa Galatians 5:24? Because ang tinutukoy ng ang Panginoong Kristo Jesus na bunga sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay ang tayong mga nagiging mananampalataya. Bunga ka ba ng in-age? Bunga ka ba ng isang kapatid? Bunga ka ba ng isang brother na nagdala sa Panginoon sa pananampalataya? No. Bunga ka ng nag-isa once and for all na kamatayan ng ating Panginoong Kristo Jesus at pagkabuhay na maguli. Sa Galatians 5:4, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Si Jesus Christ lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at siya lang, mga kapatid. At ang kasunod niyan ay ang pagbubunga, ang mga bunga ng kamatayan na yan at kabuhay na maguli. Subalit 5:24, ang mga na kay Kristo, ang now those who belong to Christ have crucified. Ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. If we belong to Christ, sino ngayon ang belong sa ating Panginoong Kristo Jesus ngayon? So we are Christians, we are believers, we are fruits ng kamatayan ng Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. If we belong to Christ, ang ating dating buhay, the flesh na tumutukoy sa lumang pagkatao, rebellious, unbelieving, self-centered, hiwalay kay Kristo. Subalit nung tayo sumampalataya doon sa nag-iisang namatay sa krus sa Kalbaryo, nagbunga ito, mga kapatid, ng ikaw at ako na nagiging mga anak ng Diyos at mga Kristiyano. Galatians 5:24. Sumaring sabihin, malabo yata yun, brother, dahil ako ay matampuhin pa rin, ako ay rebellious pa rin, ako ay unbelieving, may pagka-self-centered, may pagka-egoistic pa rin, brother. Yes, ako rin naman, dami pa nating mga kahinaan. Pero ang mga experiences na yan, ang mga day-to-day na mga karanasan na hindi ang authority, ang unang authority sa ating posisyon kay Kristo, tayo ay kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Do you believe that? Do you believe this position na meron tayo? We belong to Christ sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. Then Romans 6:24, ano ibig sabihin ng ating bautismo? Sa mga gustong magpabautismo, at inayayahan ko ang mga 13, 14, kung alam niyo na, mayroon na kayong basic na knowledge about baptism, let's talk about baptism. And then, let's schedule your baptism. Dahil ito ang kahulugan ng ating bautismo na tinanggap. We have been, Romans 6:4, we have been buried. So, go to your Bibles, please. We have been buried with Him. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Dalawang bagay na tinutukoy sa buhay ni Jesus, His death and His resurrection. At sa dalawang bagay na yon ay we have been linked, we have been united through baptism. Amen? Yun ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng bautismo, inilibing tayong kasama kay Kristo at sa ating pag-ahon sa tubig, ay inahalintulad din ang ating pagbangon. Ang pagbangon ni Kristo at tayo ay bumangon din para lumakad sa panibagong buhay. So, nag-iisa si Kristo. Doon sa only the grain of wheat falls into the ground. Pero mga kapatid, bilang mga bunga ni Kristo, ang ating mga karanasan ay hindi lamang nagpapalista sa loob ng gawain at tayo nagiging Kristiyano na. Nagiging karanasan natin ang kamatayan ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, even ang kanyang pagkabuhay na maguli, at sinisimbolo ito ng ating baptism, mga kapatid. Romans 6:4. Kaya nga naman, nung tayo sa Colossians 3:3, sabi niya, sapagkat tayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So, ang mga talatang ito is talking about death and crucifixion. Natin. In what way? By believing, by faith in the Lord Jesus Christ. Nagiging bunga tayo sa kanyang nag-iisang kamatayan, once and for all na kamatayan sa krus ng Kalbaryo, and His resurrection by faith, by undergoing the baptism. At ang tinutukoy na nito ay hindi na si Kristo, kundi tayo, mga kapatid. So kung ikaw ay Kristiyano ngayon, you have died.
with Christ. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, you have risen again. Kaya doon sa paninibagong buhay, in the newness of life, sa pamamagitan ng bautismo. So parang simple lang ang baptism. Hirap nating tanggapin, nagdadalawang isip. Maganda yan, nagdadalawang isip dahil hindi basta-basta baptism lang, tubig lang ang ating pinakahulugan diyan. Ginagawa riyan. May maganda at mabigat na simbolo ang ritual na yan, mga kapatid, sa ating mga buhay. At yun ay ang pakikipag-isa natin sa kamatayan at pagkabuhay na maguling ating Panginoong Kristo Jesus. So if you are a Christian, bunga ka ng nag-isang kamatayan, nag-isang Kristo Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo, but by faith, we have identified with His death and resurrection. Kaya kung Kristiyano ka, mga kapatid, dapat patay ka na sa dating buhay. At pag ikaw ay patay na, Kristiyano na, at patay na sa dating buhay, at lumakad sa panibagong buhay, ano ang nangyayari sa pagpersona natin Panginoong Kristo Jesus? Ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y naluluwalhati. Amen! Yan ang bunga ng ating pagiging kay Kristo. Yan ang resulta ng ating pagiging mananampalataya kay Kristo. Ang ating kamatayan, ang ating pagiging Kristiyano, hindi ikinahiya, kundi ipinagmamalaki. Ang resulta, naluluwalhati ang ating Panginoong Kristo Jesus. So, ano ba sa atin ngayon ang kailangang mamatay para rin tayo ay magbunga? Bakit kailangan din nating mamatay, mga kapatid? Hindi na mamatay na magpapapako pa sa krus ng Kalbaryo. Tanungin natin ating mga sarili, Lord, what is it in me that needs to die para ako ay makapagbunga? Hindi ba, mga kapatid, napakainam na sa ating mga pagiging simpleng Kristiyano, masunuring Kristiyano, followers ni Jesus Christ. Tunay na buhay na isinabuhay, the newness, the true newness of life, bilang yun nga ang sinisimbolo ng pagbangon natin, pag-ahon natin sa baptism. Ano ang naipukol sa personality ng ating Panginoong Kristo Jesus? Kaluwalhatian. Pag ikaw ay napupuri, may comment ang paligid, ang community sa atin ng mga Kristiyano, sino actually ang naluluwalhati? Of course, ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya ang response namin, praise the Lord, glory to God. Hindi ko to sariling gawa, hindi ko kayang gawin ang aking dating buhay. Kasuklam-suklam at kasukasuka. And yet, when tayo naging Kristiyano, we have died with Christ, we have risen to newness of life of Christ, hindi tayo naluluwalhati, hindi tayo napupuri. Ang sabi ng Panginoon, the Son of Man will be glorified kung ang aking mga bunga ay makikita din ang mga bagay nito sa kanilang mga buhay. And that's why we respond, glory to God. Sis, hindi ka namin dinadala sa isang relihiyon. Hindi ka namin dinadala sa isang pangalan ng gawain sa NLH. Ang aming you want to see Jesus? Ang aming introduce sa iyo na Jesus ay naluluwalhati, pero ang dinaanan, kamatayan. Pero hindi naiwan sa kamatayan, siya nabuhay na maguli. Kaya nga naman, mga kapatid, yan ang ating dapat asahan ng buhay na ito, ang ating laging desire din para kay Jesus is siyang maluluwalhati. Dahil ito ang purpose ng ating pagiging bunga sa kanyang nag-iisa, once and for all na kamatayan. Unless the grain of it falls into the ground, it bears much fruit. At isa ka sa mga bunga. At ang bunga ay nagbibigay na ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Kristo Jesus. Diyan ang ating Panginoong Kristo Jesus na luluwalhati. Brothers and sisters. Pero what is it? The hard way is surrendering, dying daily, the sacrifice of dying daily, or even surrendering our lives. Ultimately. Alam niyo ba ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus Christ? Una, 11 disciples. Tapos nagiging 120. May naghihintay ng 120. Pagbaba ng Espiritu Santo, may 3,000, 4,000, 5,000. Alam niyo ba ang mga buhay ng 11 apostles? Paano nila itinanim ang kanilang mga buhay mismo? Ultimately, hindi lamang ang tinutukoy ni Apostol Pablo na dying daily, yung dying sa lumang buhay, kamatayan sa lumang buhay, pag-shed off, pag-put to death, mortifying the deeds of the old person. Hindi lamang yung tinutukoy, kundi ang ating unang mga apostol, mga first century saints,
The saints sa ilalim ng spirit of the ox, ano ang kanilang ginagawa? Ang diris sa kanilang buhay. Ang kanilang sariling buhay. Hindi, mga kapatid, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Literally, ang kanilang mga sariling buhay, mga kapatid, literal lives, ay kanilang sinurrender ultimately. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng kanilang Panginoong Kristo Jesus. Mga saints sa Dark Ages, ang 11 apostles, ang kanilang mga buhay mismo, physical, literal na lives, ibinuhis, isinuko, para sa kaluwalhatian ng kanilang Panginoong Kristo Jesus. Si William Tyndale para sa Biblia. Pinagmalaki ng RCC na silang bumuo ng Biblia. Pero noong may mag-translate ng Bible into common languages, kanilang sinusunog. Sila ay nagiging mga binhi. At nagbubunga ang kanilang pagtatanim ng kanilang mga buhay, mga kapatid, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo Jesus. Alam niyo, nahirapan na tayo sa dying daily, sa old life. Sa ganyang buhay, paano na lang kaya kung mismong ang ating buhay ay kailangang itanim para makapagbunga rin tayo ng marami? Alam niyo, sa simpleng pagiging Kristiyano, napakainam isipin na naluluwalhati ang ating Panginoon. Dahil lang sa pagtanggi sa sarili, pagkamatay sa dating buhay, may nadadala tayong mananampalataya, may nadadala tayong kaluluwa, may nadadala tayong tao sa gawain ng Panginoon, nagiging Kristiyano rin. At nadagdagan ang isang tao at ng isang kaluluwa na magluluwalhati sa ating Panginoon. Dahil just by simply dying daily sa ating sariling buhay, lumang buhay. Maraming saints of the ages, alam natin yan, na ang kanilang mga buhay, nung kanilang itinanim, whether in martyrdom or hindi man, nagbubunga ng marami, mga kapatid. Kahit sa Dark Ages, kanilang kamatayan, nakakapagbigay ng pagkamangha kahit sa mga unbelievers. To the point na maraming kahit ang mga kasundaluhan, mga sundalong pumapatay sa kanila, ay nagtatanong, nag-i-inquire, nagiging curious about this Jesus. So is this Jesus na itong mga tao na itong willing na ibigay ang kanilang buhay in martyrdom? I think there is somewhere sa kasaysayan na isang Roman soldier probably na convert just because nakita niya sa isang Kristiyano na sweet para sa kanila ang pagkamatay alang-alang sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo Jesus. In one way or another, ang Panginoong Kristo Jesus ay naluluwalhati dahil ang kanyang mga bunga ay na-display din ang ganitong sacrifices. Sacrifices of dying daily sa ating lumang buhay, and even surrendering our lives ultimately kung kinakailangan. Maaring, sa Dark Ages lang yan, brother. Nandito tayo sa Pilipinas, okay naman ang buhay natin. Hindi nanganganib ang ating buhay. Well, you are blessed. So paano kaya tayo magbunga, mga kapatid, by just simply being a real Christian, real fruit ng ating Panginoong Kristo Jesus para rin tayo ay makapagbunga. So that's isa yan sa unang hard part to glory. Ang Panginoong Kristo Jesus ay naluluwalhati, but it demands that sacrifice of giving up, surrendering lives. But sa ating mga Kristiyano, yan ang tinutukoy natin na sanctification. Dying daily, pagtanggi sa sarili, pag-mortify sa dati nating mga buhay, nature, old self, old life. Well, hindi naman tayo dumadalangin na darating din sa punto ng ating mga buhay Kristiyano
na kahit itong physical breath of life natin ay itatanim din natin in martyrdom. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi pa tayo umabot sa ating pagdepensa, pagtayo sa pananampalataya na dumaloy, tumigis ang dugo. Simpleng dinaya lang sa ating old life ay hirap na. Sabi nga ni Apostol Pablo, naglalaban sa akin ang dalawang magkatunggali. In my inner man, in my mind, I want to obey the law of God, commandments, the word. Subalit there's also another thing, entity sa akin, at yun ay ang flesh, ang dating buhay. Pero ganun mga kapatid, ganun ang daan tungo sa kaluwalhatian. Sacrifice. It demands sacrifice. Sacrifice. Sabi nga sa ating mga Kristiyano is sanctification. Sacrifice na. Hirap na. Sa pamumuhay na may kabanalan, hirap na. It really demands sacrifice. Pero hindi pwedeng lampasan natin at laktawan, mga kapatid. Bakit? Yan ang paraan para ang ating Panginoong Kristo Jesus ay maluluwalhati. Kung tayo mga bunga ay ganun din ang bunga, ganun din ang bunga, magbubunga ng marami pang mananampalataya na ganun din ang klase ng buhay. Hindi alintana, hindi mahal ang sariling buhay, kundi para sa kaluluwalhati ng Panginoon, then the words of the Lord Jesus Christ ay magiging totoo. The Son of Man is glorified. Next is the sacrifice of a selfless life. Verse 25. Isa pa sa sacrifice na dinidemand tungo sa pagka naluluwalhati or pagka niluwalhati of being glorified. The one who loves his life loses it, and the one who hates his life in this world will keep it to eternal life. Ginawa ba yan ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid? Yes. Sabi ng awit, from glory to flesh, from glory to humanity, from being logos. So, kanino iniwan yan? Sa kanyang mga bunga. Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga disipulo. Pero alam natin, I believe, na yan ay ginawa truth sa ating Panginoon, sa buhay nating Panginoong Kristo Jesus. The one who loves his life loses it. Kung ang inialintana, ang inisip lang ng Panginoong Kristo Jesus ay kanyang sarili at sariling buhay, mananitili siyang buhay, no problem, no question. Pero saan kaya tayo ngayon, mga kapatid? Siya ang unang hindi nagmahal sa kanyang sariling buhay. Sabi na nga nang nabasa natin kanina, I will lay down. Of course, sa banal na kasulatan, pinatay siya, ipinako, he was hung in the tree, he was crucified by sinful men. Pero sa perspective ng Panginoong Kristo Jesus, iyon ay kanyang malayang pag-lay down sa kanyang buhay. Kung inibig niya ang kanyang buhay, Ama, ayoko. I want to avoid. Hindi na siya pumunta ng Gethsemane. Kung hindi na siya pumunta ng Gethsemane, walang Calvary. Kung walang Calvary, walang tomb of Joseph of Arimathea. Kung walang nahimlay doon sa tomb ni Joseph of Arimathea, walang nabuhay na maguli. At kung walang namatay at walang nabuhay na maguli, wala rin tayo, mga kapatid. Walang Kristiyano, walang mga anak ng Diyos, at ang lahat ay condemned sa destruction. Totoo ba yun, mga kapatid? That's the truth. So this is an experience. Ito ay buhay ng Panginoong Kristo Jesus. Ito ay paglalatag, pagbibigay ulit ng description. Unless a grain of wheat falls into the ground para maluwalhati, it will bear much fruit. Dahil kung walang mahulog, walang mamamatay na buhay, walang buhay na kanyang i-lay down, kung mamahalin niya ang kanyang buhay, ibigin niya ang kanyang buhay, ipagkain niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, sa anumang kapamaraanan, maring hindi man sa crucifixion or whatever. Though, alam natin yun din ang prophesied na kamatayan ng Panginoong Kristo Jesus, din wala rin tayo. Pero ang katotohanan, ang truth na ito hindi lang sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sa atin, how about sa atin? The one who loves his life loses it. There's a contrast. Loving our lives
losing it. Hating our lives, keeping it to eternal life. Tatlong bagay about sa pagmamahal sa ating buhay. Soke. Soke is tumutukoy sa, of course, soul or life. The oneself. Yung buong ikaw, buong pagkatao, buong entity, buong person, mga kapatid. Yun ang soke ayon sa paggagamit dito sa salitang ito. So what is loving? Our life in this world. Simpleng kahulugan, number 1 yan mga kapatid, ay ang pagmamahal, pag-ibig sa ating mga buhay dito sa mundo. Na ang pamumuhay at pagkabuhay ay para lamang dito. So loving our life in this world means living our lives na ang view ay para dito lamang sa lupa. At yan pero ano ang sabi ng discipleship na tinuro ng ating Panginoon? He wish, sino mang gustong sumunod sa akin, has to deny himself, take up his cross daily, and follow me. Cross-bearing, hindi lamang sa suffering, sa view ng suffering, kasama na yan sa daan tungo sa kaluwalhatian. Pero when we say cross, mga kapatid, hindi lamang suffering-bearing, burden-bearing, kundi kahit hanggang pa rin sa kamatayan ang view, mga kapatid. Pero ang turo ng Panginoon, ang siyang umibig sa buhay niya dito sa lupa, will only lose it. So, ano ang sacrifice of a selfless life? Hard part, hard thing. Pero unang tinuro ng Panginoong Kristo Jesus ang danger. At yun ay ang pag-ibig sa ating masariling buhay. Anong opposite, mga kapatid? Selflessness. Hindi yun madali. Ang madali is pagiging self-centered. Ang pinakamasakit pa at pinaka-heart, nasa puso ng kasalanan at puso ng tao ay pagiging phileo, lovers of self, lovers of themselves, lovers of ourselves. So there's danger sa pag-ibig sa ating sariling buhay na dito lamang sa lupa, mga kapatid. At ang magiging resulta niyan is losing it. Pero ano ang sacrifice of selfless life? Hate your own life. Anong ibig sabihin ng kaputan mo ang iyong sarili? Magiging suicidal ka ba? Hindi mo na lang alagaan, hindi ka na lang mag-iingat. Okay lang, hindi ako sorry. Meron talagang takot magpa-check up sa doktor. Bahala na. Puro kain pinag-usapan ninyo kanina dahil ng dahilan sa problema sa katawan. Pero hindi naman siguro yan dahil wala kayong pakialam sa ating mga katawan o sa inyong mga buhay. Minsan lang tayo mabuhay. YOLO, you only live once. Kaya enjoy ang buhay sa lupa. Sa ating pag-i-enjoy, sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig sa sarili, mga kapatid, loving our lives here, living our lives, soke ourselves. It's very, very nasa pinakapuso ng kasalanan, sa puso ng taong makasalanan ang pag-ibig sa kanyang sarili. Pero what is the sacrifice part? The hard part? Selflessness. Selflessness. Ang pagkapuot sa sarili ay hindi ibig sabihin, huwag mo nang alagaan ang buhay mo na bigay ng Panginoon. Ang pagkapuot sa sarili ay hindi mo alintana, hindi mo inuuna ang sarili mo. Ang pagkapuot sa sarili ay priority ang Panginoon. Ang pagkapuot sa sarili ay priority ang para sa Diyos. Ang pagkapuot sa sarili ay priority ang neighbor. And last is yourself. That's the sacrifice of selfless life. Ang opposite ay self-centered lovers of ourselves, mga kapatid. Pero ang resulta, the danger of losing it. Kaya nga sabi ng ating propeta, living for others is eternal life. Because that's the sacrifice of selflessness. Madali ba yun, mga kapatid? Hirap.
Tingnan mo ang mundo ngayon, egocentric, egoistic, self-centered, and lovers of themselves. Yun ba ang itinuro ng Panginoon? Yun ba ang example ng ating pattern na ibinigay ng ating Panginoon? Hindi. Give up niya ang kaluwalhatian. Give up niya ang kanyang God form. Logos, it's the form of God. Para kanino? Para sa mga karapat-dapat. Dahil sa kasalanan, tayo nagiging hindi karapat-dapat. But of course, alam natin bakit kailangan gawin yun ng Panginoon. Pero sacrifice of selflessness, yun ang dinidemand para sa kaluwalhatian. And lastly, mga kapatid, the sacrifice of servanthood. Ano ba ibig sabihin ng servanthood? The role of being a servant. Ito ba ibuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus? Yes. Sabi niya mismo sa kanyang mga labi, sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, diakonia, but what? But to serve, and to give His life as a ransom for many. The sacrifice of servanthood, isa sa demands para sa kaluwalhatian. Sabi niya sa ating teksto sa verse 26, kung balikan natin, if anyone serves me, he must follow me. Ang ating pagiging tagasunod ni Kristo ay dahil sa ating mga paglilingkod. Kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, it's a command, mga kapatid, we must follow Jesus Christ. Upang where I am, there my servant will be also. And then the same, another line with the same keywords about servanthood. If anyone serves me, the Father will honor him. That's for us. Pero sa ating Panginoong Kristo Jesus, tanungin muna natin ang ating sarili, ginawa ba to, dinaanan ba to ng ating Panginoong Kristo Jesus? Yung dalawang words na ginagamit about sa pagiging servant, ang una ay diakonos, that's being a servant. Ang doulos ay being a bondslave. Ito ay ginampanan ng ating Panginoong Kristo Jesus, both, mga kapatid. Matthew 20:28, yun ang nabasa natin, the same Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ang kanyang mga bunga. Anong sabi ng banal na kasulatan? Gusto niyo magiging dakila sa kaharian ng Diyos? Do you want to be greatest in the kingdom? Be a servant. Be the least. Example ba ito natin, Panginoong Kristo Jesus? Diakonos, diakonia, at saka doulos. Dinaanan at ginawa ito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Saan natin makikita sa banal na kasulatan na pagiging doulos, bondslave, bondservant? Philippians 2:6-7. Philippians 2:6-7, who, as He already existed in the form of God, that's the Logos, did not consider equality with God something to be grasped. Verse 7, but emptied, ito yung tinatawag ng mga scholar na kenosis, emptied Himself by taking the form of a doulos, bond servant, and being born in the likeness of man. Ginawa ng Panginoong Kristo Jesus ang pinakamababang pwedeng gampanan niya, mga kapatid, sa ibabaw ng lupa. Ang pagiging diakonos, at saka doulos. Then, sa kanyang mga bunga, ang sabi ng banal na kasulatan, if anyone serves me, he must follow me. Or sa baliktarin natin, ang mga tagasunod ni Kristo ay naglilingkod kay Kristo. Either diakonia, waiting sa anumang gustong iutos ng ating Panginoon, or doulos, bondslave, bondservant. Truth na sinabi ng Panginoong Kristo Jesus para sa atin. Ano, pagkasabi niya doon, if anyone serves me, he must follow me. Saan? Alam na natin ang sitwasyon na yan. Siya ay tungo na saan? Triumphal entry yun. Then Gethsemane. Ano nangyari sa Gethsemane? The death, the sacrifice of Jesus Christ's own will. Sa atin, kaya ba natin i-sacrifice ang ating masariling kalooban? Hirap, di ba? Gusto ko ako masunod.
Yung mga self-will pa rin natin minsan mga kapatid, nagiging center pa rin sa ating mga buhay. Ano sabi ng Panginoon? If anyone serves me, lahat ba dito ay gustong maglingkod sa Panginoon? Or lahat ba dito ay naglilingkod na sa Panginoon? Let's follow Him, sabi ng banal na kasulatan. Saan tayo dadaan? Lalaktaw ba tayo sa Getsemani? The death of our self-wills? Hindi pwedeng bypass natin ang Getsemani mga kapatid. Kung nakipagbuno ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang sariling kalooban sa Getsemani, how much more we? Dahil lahat ng affected pag maghahari ang ating self-will, apektado emotions, affections, pati kaisipan. Do you believe that? Can you agree with that mga kapatid? Kung papaghariin mo ang sarili mong kalooban, apektado emotions mo. Hindi ako nasunod. Ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na magsung leader. Puro na lang paso ang aking mga awit. Di ba pwedeng pumili ako ng sariling awit? Examples lang yan, ha? Affected ang kalooban, affected ang emotions, affected ang kaisipan. Pero anong nangyari sa Getsemani? Bakit hindi natin daanan din ang Getsemani? The death of our own personal self-wills. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, let's follow Him. Follow to Getsemani, follow to Calvary. Kung kailangan follow to death, may libing ng dahil kay Kristo at sa pananampalataya. Pero hindi rin tayo hihinto doon mga kapatid. Ang naghihintay din natin ay ano? Glory demands sacrifice of servanthood. Ang naghihintay at ang dulo noon ay walang iba kundi kalwalatian. Sabi nga ng Panginoong Kristo, if you suffer with Him, we will also be glorified with Him. Pero ang higit na maluluwalhati, kapag yun, ang mga bagay na ito, ang mga sacrifices na ito, ay makikita sa ating mga buhay, sa kanyang mga bunga, ang higit na luluwalhati, ulit-ulitin ko mga patid, walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus. Therein, the Son of Man is glorified. Kung may kaya natin i-sacrifice ang ating mga buhay, dying daily, kung kaya nating i-sacrifice ang ating selflessness, or kaya nating i-sacrifice ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sacrifice of servanthood. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi easy. Alam ng Panginoon yan. Ang pagsunod sa Kanya hindi easy. Pero ano ba ang pangako? Ano ba ang glorious part sa bagay na ito na sacrifice natin sa ating paglilingkod sa Kanya? Kung saan siya, where I am, saan din ang Kanyang mga naglilingkod sa Kanya, there my servant will be also. I go to prepare a place for you, para kung saan ako, doon din kayo na mga naglilingkod sa akin. Di ba isang maganda, glorious side, glorious part ng ating pag-sacrifice, ating paglilingkod sa Kanya? Of course, yes. Hindi, walang direksyon ang ating paglilingkod sa Panginoon. May tiyak na direksyon at destinasyon ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sino ang namulong? Sino ang nagsalita niyan? Mismo ang Panginoon. Where I am, there my servant will be also. At ito pang kagandahan sa ating sacrifice of service or servanthood sa ating Panginoon. If anyone serves me, the Father Himself will honor him. Kala nyo, ang Panginoong Kristo Jesus lang ang maluluwalhati. Ano ba ang mga pangako niya sa 7 church ages sa mga mananagumpay? Ang iba, I will let them sit with my throne. Pero dito ang sabi ng Panginoon, if anyone serves me, either diakonia or doulos, gusto mong ilaan ang iyong buhay as bondservant, bondslave sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, the glorious side of this sacrifice of servanthood, mga kapatid, the Father will honor him, mga kapatid. Wala na rin yatang pinakamainam pang maaasahan natin sa mga sacrifices na ito. Kundi sa kaduluduluhan, mga kapatid. Kung buhay man, isinakripisyo mo. Kung ang iyong sariling buhay, hindi mo inalintana para sa Diyos, para sa iba, ginawa mong huli ang iyong sarili. At kahit ang ating paglilingkod, they are all hard part and they are all sacrifices. Pero wala nang pinakamainam na pangako ng Panginoon. The place of reward sa piling ng ating Panginoon. Ang particular sa reward, ang Ama mismo ang magbibigay ng parangal sa atin, mga kapatid. Ang karangalang ibibigay ng Ama, ng Diyos sa atin ay hindi magdi-disappoint sa atin, brothers and sisters.
Ang mga karangalan nating natatanggap dito sa lupa ay panglupa, temporal, at nakaka-disappoint pa. Sabi nga ni Muhammad Ali nung nakita niya ang kanyang mga, anong tawag niyan, mga belts. Sabi ng interviewer sa kanya, these are all millions, these are all your treasures. Sabi ni Muhammad Ali, no, they are nothing. I bleed just because of this nothing. Just imagine, yung pride na sana ng isang dakilang boxer ay na-realize na at the end of his life, sa dulo, sa katandaan ng kanyang buhay, nothing. Pero ang parangal na naghihintay sa atin ay hindi nothing, mga kapatid. Amen! Ang karangalang ibibigay ng Ama sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Kristo Jesus upang siya'y maluwalhati sa lupa ay pararangalan ng Diyos sa langit, brothers and sisters. At hindi yun nothing. They're worth 1,000 worlds, sabi ng ating mahal na propeta, brothers and sisters. Yun ang particulars ng reward na naghihintay sa atin. At no less than God Himself will honor us sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Kristo Jesus. At yun ang honoring. To honor means to ascribe worth to someone. To hold in awe. Imagine, pag tayo ang pararangalanan ng Ama sa harapan ng Panginoon or ipipresent na tayo ng Panginoon sa Diyos. To honor means to ascribe worth to someone, to hold in awe, to assign values to something. Tingnan natin, tingin ng sanlibutan sa atin. Base, nothing people, poor people, walang pinag-aralan, walang Nobel, walang kapangyarihan, mahina, at walang anuman sa balat ng lupa. Pero pagdating sa kabilang world, mga kapatid, in our own world, sa sanlibutan, sa dimension na inihanda ng ating Ama, ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang Diyos mismo ang magpaparangal sa atin. Meron pa bang hihingit doon na karangalan, mga kapatid? For me, wala nang. Ang mga sacrifices na yun ang dinidemand ng daan tungo sa kaluwalhatian. Walang maluluwalhati. If you suffer with Him, we will be glorified with Him. If we serve, we sacrifice in serving the Lord Jesus Christ, whether dolos or diakonia, karangalan ang naghihintay sa atin, mga kapatid. I encourage you, brothers and sisters, glory, to be glorified, to be honored by no less than God Himself, demands sacrifices. Madali bang bagay yan? Of course, hindi. Alam ng Panginoong Kristo Jesus, those are hard parts. Pero salamat sa Panginoon, may glorious side, may glorious part sa ating mga sacrifices, mga kapatid. I pray na ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, ang mga bunga ng nag-iisang Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, sa ikaluluwalhati niya, ay willing i-surrender ang mga prized na mga bagay sa atin. Whether buhay, resources, time, mismo ang kalakasan, para paglingkuran, ito ang dinidemand ng naghihintay na karangalan at kaluwalhatian. There's no other way, brothers and sisters. Laktawan mo yan. Hindi ka karapat-dapat sa pagpaparangal ng Diyos. Maaari bang palakpang natin ang ating Panginoon? Pero ang karangalan na yan na ibibigay ng Panginoon sa atin, walang kanino rin natin ibabalik actually sa ating Panginoong Kristo Jesus. Meron tayong mga crowns na matatanggap, rewards na matatanggap. Kanino rin actually natin ibabalik ang mga pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating nag-iisang Panginoong Kristo Jesus. Amen po ba? Dito man sa lupa, kahit sa langit, wala tayong ibang sasambahin, pupurihin, at pararangalan din ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dito sa lupa, I believe, He is now glorified in the lives sa mga bunga ng kanyang once and for all na kamatayan at pagkabuhay na maguli. I believe sa inyong mga buhay, mga kapatid, just be real Christians. Sacrifice, resources, lives, maglingkod sa Panginoon, magpatuloy sa Panginoon, die daily. For what? First and foremost, that the Son of Man will be glorified. I believe sa mga simpleng buhay ng nasa iglesia na nais kong ang bawat isa ay magsitayo sa simpleng gawain na ito ng NLH. Naway ang Panginoong Kristo Jesus ang laging naluluwalhati. Kung nakita ko sa inyong mga buhay ang Panginoong Kristo Jesus, ang aking isisigaw, salamat sa Diyos
purihin ang Diyos sa buhay ng aking kapatid na lalaki, ng aking kapatid na babae. Ibabalik ko sa Panginoon ang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo Jesus ang aking luluwalhatiin dahil sa inyong mga buhay na naglilingkod sa Panginoon. Sa inyong mga buhay na mga Kristiyanong tunay, ang aking luluwalhatiin ay ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon, when I die, I will rise again, and I will bear much fruit. Ikaw yun at ako. And therein, naluwalhati ang ating Panginoong Kristo Jesus. I'm so happy na sa kalagitnaan ako ng mga mananampalataya na naluluwalhati ang aking Panginoong Kristo Jesus. Huwag nating tingnan ang mga daily experiences, ang ating mga sumisibol na old nature, old life, dahil ang truth sa atin mga kapatid, we belong to Jesus Christ. We are the fruits ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dito man sa lupa o sa kabilang daigdig, kung tayo'y pararangalanan ng Diyos sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Kristo Jesus, sa ating mga sacrifices, ibabalik ko pa rin sa aking Panginoong Kristo Jesus ang lahat ng kaluwalhatian. When I will be honored, yun ang pangako ng Panginoon, my Father will honor Him. When we'll be honored by our Father in heaven, kanino pa rin natin ibabalik ang lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri at pagpupugay sa ating nag-iisang Panginoong Kristo Jesus. Dahil kung wala siya, kung hindi nahulog sa lupa na itanim ang kanyang nag-iisang buhay, wala rin talaga tayo dito mga kapatid. At walang langit na naghintay sa atin.